Good afternoon, Malacanang Press Corps at sa ating mga bisita. Welcome sa ating weekly economic briefing. Today we have Assistant Secretary Tony Lambino to introduce our guests. Salamat, Yusek Rocky. Magandang umaga po. At welcome muli sa ating economic press briefing co-hosted by the PCOO and the Economic Development Cluster of the Duterte Cabinet. Ngayong umaga po ay nais naming linawin ang ilang mga sari-saring kwento at palapalagay tungkol sa Kaliwa Dam Project at iba pang mga foreign-assisted projects. Mula noong 1970s hanggang sa simula ng Administrasyong Duterte, marami ang mga naging panukala para sa isang Kaliwa Dam. Ang bawat isa sa mga panukalang ito ay may sariling disenyo at paraan ng implementasyon. Ngunit makalipas ang halos 5 dekada, ay wala pa rin pong dam na naitayo. Ang pinakahuling unsolicited PPP na pinag-uusapan ngayon sa media ay limitado sa pagtatayo ng isang weir. Ang weir o isang uri ng mababang dam ay umaasa sa agos ng ilog. Kapag walang agos, pag may drought, wala rin pong tubig mula sa isang weir. Isa sa mga nagsumite ng unsolicited proposal ay ang Global Utility Development Corporation or GUDC, kung saan mariin nilang ikinakampanya ang pagtatayo ng Kaliwa Intake Weir mula pa noong 2008. Gayunpaman, nananatiling matibay ang paniniwala ng gobyerno sa kanilang desisyon noon pang 2013 na ang pagtatayo ng dam ang tamang solusyon para matugunan ang kakulangan natin sa tubig sa mga susunod na taon. Batay din po sa Section 10.3 ng Implementing Rules and Regulations ng Build, Operate, Transfer Law, hindi maaaring ikonsidera ang mga unsolicited proposals ng mga proyektong kasama sa list of priority projects, maliban na lang kung may kinasasangkutan itong bagong teknolohiya. Bukod pa rito, hindi na rin pwedeng tumanggap ang pamahalaan ng anumang unsolicited proposal para sa alinmang bahagi ng isang proyektong aprobado na. Kung kaya't nang maaprubahan ang New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project ng NEDA Board sa ilalim ng Administrasyong Aquino noong May 29, 2014, gayon din nang maisama ito sa 2017 to 2022 Public Investment Program, ay hindi na legal na tanggapin ng gobyerno ang ipinapanukalang Kaliwa Intake Weir ng GUDC. Ukol naman po sa paggamit ng ODA bilang paraan ng financing. Simula pa noong Oktubre 2013 ay kinonsidera na ng nakaraang administrasyon ang Kaliwa Dam bilang isang priority project, ngunit nagkaroon sila ng paiba-ibang desisyon sa paraan ng pagpopondo nito. Sa isang meeting ng Investment Coordination Committee, ipinagpaliban ang desisyon sa panukalang PPP para sa Kaliwa Dam dahil sa issue ng pag-subsidize dito ng gobyerno. Nakatanggap din ng direktiba ang MWSS noong nakaraang administrasyon na isagawa ang proyekto gamit ang sarili nitong pondo o sa pamamagitan ng ODA. Sa huli, ni-restructure ng NEDA-ICC ang mga components ng proyektong ito at binago muli ang paraan ng pagpopondo mula ODA patungong PPP na may tinatayang halaga na 18.7 billion pesos. Sa loob ng 30 buwan mula Enero 2014 hanggang sa matapos ang nakaraang administrasyon, walang bidding na isinagawa ang pamahalaan para sa proyektong ito. Umabot lang po sa pre-qualification stage. Sa ilalim din po ng PPP financing, maraming mga tinatawag na contingent liabilities. For example, kung sakaling mangyari na hindi maabot ng private partner ang inaasahan nitong kita mula sa proyekto, mapipilitan ng gobyerno na payagan ang pagtaas ng singil sa mga consumer o di kaya naman i-extend ang PPP. Yan po ang mga ehemplo ng tinatawag na contingent liabilities sa ilalim ng PPP mode of financing. Noong January 2017,
formal na ipinaalam ng MWSS sa national government ang posibilidad na isagawa ang Kaliwa Dam Project gamit ang ODA. Ang ODA ay nakatulong sa atin upang matiyak ang mas mabilis na pagpapatupad ng proyektong ito at nagbigay din sa atin ng paraan upang makakuha ng interest rate na higit na mas mababa kaysa sa anumang maibigay ng pribadong sektor. Sa katunayan, ang pagpapatupad ng Kaliwa Dam Project sa pamamagitan ng ODA ay nagbigay ng malaking kabawasan sa kabuuang gastos ng proyekto. Tinatayang mula sa 18.7 billion sa ilalim ng solicited PPP ay 12.2 billion pesos na lamang o 14.5 kung isasama ang lahat ng bayarin at interes sa ilalim ng ODA. Patungkol sa mga paratang na ang solicited PPP ay walang gastos para sa pamahalaan, mariin naming ipinababatid sa publiko na kahit walang gastos para sa pamahalaan ay hindi ibig sabihin walang gastos para sa customer. Ang mas mataas na project at financing costs sa ilalim ng solicited PPP ay magiging dagdag pasanin para sa mga consumers. Sa katunayan, nakasaad sa isang dokumento mula sa ICC noong 2014 na ang bayad sa amortization payments ng proyektong ito ay kukunin mula sa panibagong, quote, water security charge, close quote, na magiging separate line item sa water bill ng mga customers sa ilalim ng solicited PPP. Ukol naman po sa mga consultancy services. Ang paratang ni Ginoong Nery Colmenares, nahihiram ang gobyerno ng 44 na bilyong piso para sa consultancy services mula sa China ay hindi totoo. Hindi kami sigurado kung saan niya nakuha ang numerong ito, pero posible na ito ay mula sa isang lumang dokumento na isinumite sa Kongreso kung saan inilatag ang mga initial estimates of project costs ng ilang mga proyekto. Kung ito nga ang dokumento na pinagmulan ng 44 billion na paratang ni Ginoong Colmenares, ang paratang na ito ay resulta ng maling pagbasa ng isang outdated na dokumento. Nais po naming linawin na ang bulto ng halagang iyon ay para sa mga civil works para sa dalawang karagdagang proyekto. Ukol naman sa responsableng pamamahala ng utang. Ukol sa pangamba na ang Pilipinas ay nahuhulog sa tinatawag nilang Chinese debt trap, hindi rin po ito totoo. Nakikipagnegosasyon po tayo ng husto para makuha natin ang concessional terms mula sa ating mga development partners. Mahalagang alamin na ang direktang pagkumpara ng nominal interest rates sa pagitan ng iba't ibang mga currency ay tulad ng paghahambing ng mansanas at kahel o apples to oranges. Noong 2018, tinatayang 0.66% lamang ng kabuuang total debt exposure ng bansa sa China kumpara sa total debt exposure natin sa Japan na tinatayang aabot sa 8.9%. Ayon din sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kung titingnan natin ang kabuuang utang ng Pilipinas, kabilang ang mga utang mula sa pribadong sektor, ang utang natin sa Japan ang may pinakamalaking bahagi. Samantala, ang utang naman natin sa China ay panlabindalawa sa mga bansang nagpapautang sa Pilipinas. Pagdating sa 2022, kapag ang karamihan sa mga financing para sa Build, Build, Build program ay na-access na natin, ang projected debt exposure to China ay tinatayang aabot sa 4.5% ng kabuuang debt exposure. Samantala, higit 2 beses na mas malaki ang mula sa Japan na aabot naman sa 9.5% ng total debt exposure. Kaya naman po walang panganib na malunod tayo sa utang sa China. Ukol sa interest rate ng official development assistance. Karaniwan nating naririnig ang aligasyon patungkol sa mga Chinese ODA loans na mas mahal ito kumpara sa mga Japanese ODA loans. Ito po ay hindi tama.
sapagkat ang mga financing terms tulad ng currencies at maturities ng bawat loan ay magkaiba. Ang pagkukumpara ng Japanese yen-denominated loans versus USD-denominated loans ay katulad ng paghahambing ng mansanas sa kahel o singkamas sa talong. Kailangan natin isaalang-alang ang mga foreign exchange depreciation risk at ang umiiral na kondisyon sa mga merkado o prevailing market conditions para sa bawat currency. Kapag ang interest rate ng dalawa ay i-convert po natin sa kani-kanilang mga katumbas na rates in US dollars, for example. Pagkatapos ay hahambing din natin sa interest rate ng mga USD-denominated bonds na ini-issue ng gobyerno ng Pilipinas. Parehas na murang source of financing ang mga ODA mula sa China at Japan. Halos magkalapit lang po ang kanilang mga interest rates kung i-convert natin ang dalawa sa parehas na currency. Ang paghiram sa parehas na bansa at sa iba pa pong bansa ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na access sa isang mas malaking pool o source ng concessional or cheap financing at nagdudulot sa atin ng pakinabang dahil sa isang mas diversified na portfolio. Hindi po dapat humiram ang Pilipinas mula sa isang lender lamang. Huli pong punto sa mga trabaho. Taliwas sa mga kumakalat na haka-haka na may malaking bilang ng mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Nais po naming linawin na sa kasalukuyan, mayroon po lamang 178 na highly technical Chinese workers na nagtatrabaho sa public infrastructure projects. Ayon sa National Irrigation Authority, ang Chico River Pump Irrigation Project ay mayroon lamang 85 na highly technical na Chinese workers. Bukod rito, mayroon ding 88 highly technical workers mula sa China ang nagtatrabaho sa Estrella Pantaleon at Binondo Intramuros Bridges. Parehas na pinondohan ang dalawang proyektong ito sa ilalim ng Chinese ODA grants, hindi po loans, pero grants. Alinsunod sa Labor Code of the Philippines, ang MWSS at iba pang mga ahensya ng pamahalaan ay sisiguraduhin na limitado lamang sa mga highly technical na trabaho ang ibibigay sa mga foreign workers para sa pagpapatayo ng Kaliwa Dam Project. Makikipagtulungan sa mga kontratista ang mga local government units upang matiyak na ang mga lokal na manggagawa ang kukunin para sa karamihan ng trabaho sa Kaliwa Dam. At para talakayin na po ang iba pang technical details patungkol sa New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project, please welcome National Economic and Development Authority Assistant Secretary Roderick Planta and Metropolitan Waterworks and Sewage System or MWAS Administrator Reynaldo V. Velasco. Administrator Velasco. Maraming salamat, Secretary Lambino. Gusto ko lang sigurong linawin na ang Kaliwa Dam, as mentioned, katagal na pong project. Kailangan natin ang Kaliwa Dam dahil mula noong 1967, wala po tayong itinayong dam. Yung Angat Dam pa lang ang naitayo, na pipigay na natin talagang medyo umiiyak na. Namamaximize na natin ang tubig manggaling sa Angat Dam. Tulad ng pagkasabi kanina, matagal na po na project ang Kaliwa Dam. Ngayon lang sa panahon ng Duterte administration, naumpisan yan. Kasi nung kami po ay inupo ng ating Pangulo sa MWSS, tinignan natin yung ating water supply or water demand. At ito ay tinignan din namin na dapat, kung yan ang ating future water demand, dapat tapatan yan ng water supply. Nung ako po ay bago dyan sa MWSS, ang unang instructions ko ay, sige, gawa na tayong gawa ng dam. There is no such thing as sobra-sobrang tubig. But I was advised by my technical people that, sir, hanggang 7 to 10% lang ang pwede natin na
gawing buffer. Otherwise, gagawa tayo ng dam, babayaran ng tao, pero hindi natin nagagamit. So we have to make sure that our water security program ay consistent doon sa pagtaas ng ating water demand. Kaliwa Dam at 600 million liters per day will only probably take care of us for the next 5 to 6 years. Kaya po sa atin sa MWSS, ang ginagawa po natin dito ay tinitingnan natin yung short term, yung mid term, at saka mga long term projects. Ano yung pwede natin gawin kaagad? At ang kaliwa ay isa sa nakita namin na mabilis na gawin na at sana inumpisan ng Duterte administration, hopefully matapos natin bago bumaba si President Duterte. At pag bumaba si President Duterte, siguro bababa na rin kami sa MWSS. But given that, ang sinasabi ko dito, bago kami bumaba, gagawin natin sigurado under this administration ang ating roadmap to water security para sigurado na sana kung sino man yung susunod na administrasyon, huwag naman nilang baliwalain kasi itong ginagawa natin ngayon ay product of technical, financial studies na talagang doable. Kaya yun naman po sa itong binabatikos kami dyan sa bakit pinili natin ang ating Kaliwa Dam na nabanggit na ni Secretary Lambino. Kasi yung isa dito, nagaling kami ng Senado kahapon. At pinagtitingnan lang nila dito kasi yung price yung 220 million against 238 million. Tama po yun, mataas ng konti. Pero hindi na itong ginagamit ni Mr. Nomura kasi alam niya, kayang-kaya namin itong i-refute. Ang ginagamit niya ngayon is $800 million daw yan against 440 million yung kanyang project. There is no truth to that. Tapos na po ang bidding dito May nanalo na. 248 million lang talaga po yan at 12.2 billion. Hindi po yan $800 million ang sinasabi. So, hindi po totoo yun sinasabi na masyadong mahal ang ating Kaliwa Dam. Of course, kanina nabanggit na rin yung PPP versus bidding process. At dito nakatipid tayo ng something like 6.5 billion pesos. Ngayon, siguro, para naman maunawaan ninyo, at tinanong ako kapon sa Senado ikaw ba, admin, engineer ka ba? Sabi ko, hindi po. 2 years engineering lang ako sa Mapua. At alam nyo, kung sino yung mga engineers dito, yung 2 years general engineering lang yon. Ginamit ko lang yun para pumasa ako sa PMA. At hindi ako mahirapan sa PMA. Kaya lang, sa ngayon siguro, para maintindihan nyo kung anong difference ng weir at saka dam. I would ask our consultant, Engineer Noel Ortigas, isang engineer ito, na matagal nang nagtatrabaho sa MWSS. Pero bago niya emphasize siguro, i-emphasize ko lang yung point. Bakit dam, hindi weir? Although, i-explain niya ito ngayon. Ang weir, tuloy-tuloy lang yan. Pagkatag, kung ano lang yung tulo ng tubig, yun din. Pag sumubre, tatapon. Hindi natin naipon. Kaya dam, 69 meters, para pag tag-ulan, mag-iipon tayo ng tubig, para pag tag-init, may tubig tayo na i-distribute. Bakit pa ako gagawa ng project kung sa tag-ulan ko lang kailangan? Hindi ko naman talaga kailangan kasi ang daming tubig. Ang kailangan ko ng tubig ay sa tag-araw. Kaya dam. So anyway, to probably clarify at siguro maniwala kayo kasi engineer ito, hindi yung nag-i-engineer lang dito. I would request Engineer Noel Ortigas in brief. Paki-explain mo lang anong difference ng weir at anong difference ng dam in terms of ano ba talaga yung gusto natin, So, may I give the floor to Engineer Ortigas? Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ano po ang weir, ano po ang dam? At bakit po dam at bakit weir? Doon po tayo muna maumpisa sa weir. Ang weir po, meron po, second slide na next na Mr. Delphi. Yan. Doon po sa inyong kanan, yun po yung tinatawag na weir. 7 meters po ang proposed. So,
mga dalawa pong palapag nito. Kasi mga 3 meters to sa dalawa. 7 meters po yung proposed ng private proponent. Ang ginagawa po ng weir, tinataas po niya yung tubig. Technically, para po makapasok sa tunnel o sa mga culvert, no? Pero pag tinignan niyo po yung weir, ang tinatawag po nilang run of river system po yan. So, run of river such that kung ano lang yung tumatakbo sa ilog, yun po ang natatrap po niya. So, sabihin nila, meron nang tinataas naman, so nakapag-store po siya ng konti. Pero kasama po sa tubig, yung mga silt, yung mga putik, yung mga debris. Kaya po in a matter of 2, 3, or 5 years, mapupuno na po yung upstream face ng weir na yan, ng mga latak, mga bato. So, wala na po siyang storage capacity. Ngayon, bakit po dam? Sa Pilipinas po, we're a tropical country, meron tayong rainy season, meron tayong wet season. Apektado rin po tayo ng climate change. So that, pag summer months, talaga mababa yung tubig, bumababa ang tubig. Pero during rainy months, ang tawag po ng mga engineers po ngayon, mga water engineers, it's not the depth of rainfall, it's the intensity. Ang ibig po sabihin, halos pareho pa rin yung volume ng ulan. Kaya lang yung bilis ng pagpatak ng ulan, in a matter of yung 1 month na rainfall, binabagsak po yan ng 2-3 araw. Yung Ondoy is a classic case po yan. So, pag meron kayong dam na parang tangking malaki, pag meron pong tag-ulan, you could store the water. Very much like the function of Angat. You could store the water, yung high flows. So you store that during dry season months na walang masyadong ulan, you could release the water. Kaya po, yan po ang basic difference po ng why a dam and why a weir. Thank you very much, sir. Maraming salamat. Siguro maliwanag na po, engineer yun nanggaling. Hindi po kami na nagpapanggap lang na engineer. Si Asek Planta, engineer po. Ito engineer. Ito tunay na engineer. Pero hindi ko na po dadagdagan yun. Yung sa amin po naman, yung dagdag lang po sa nasabi ni Asek Lambino, ay yung pong PPP project natin na-approve po noong 29 May 2014. Tapos po, ito po, yung kanina po din, na January 2017, yung formal na information from MWSS para sa Chinese financing, pumasok po to sa ICC process at noong 21 March 2017, yung ICC Investment Coordination Committee Cabinet level, inapprove po yung proposed change in financing of the project from PPP to ODA. Tapos ito pong June 2017, yung NEDA board po, inapprove po yung proposed change in financing of the project from PPP to ODA. So pareho po ito, pumasok po siya sa proseso ng NEDA Board Investment Coordination Committee. So napag-usapan po yan. Okay. MPC, may mga katanungan? RJ? Yung microphone, please. Sir, clarify ko lang. Yung cost of Kaliwa Dam project is $248 million as opposed to $800 million claimed by reports. That's correct. The actual, because nabid na yan, is 248 million or equivalent to 12.2 billion pesos. So saan galing yung 800 million, sir? Sa reports? Ewan ko na may nag-imbento, hindi ko alam kung saan Invento. galing. Pero nababasa mo na yun, sir? Alam na namin yan. Siyempre, justify nila yung kanilang, ng kanilang project, ay gagawa sila ng figures. But yun na nga ang maganda sa atin, we talk about facts. We do not talk about imaginable figures. So it's now cheaper than the offer of the Japanese firm. Kung gagamitin niya yung kanyang 440 million, mas cheaper. And yet, pag titignan nyo, as explained by the engineer, maganda yung resulta. Kasi sinabi ko kanina, bakit ako gagawa ng dam o gagawa ng project
na pareho rin kung tag-ulan, tag-tuyo, depende sa ulan. Ang kailangan ko kasi ay yung dam kasi maipon ko yung tubig. Para pag tag-init, mayroon akong magagamit na, para sa ating mga drinking water. Yan ang purpose niyan, no? Kaya ang liwanag ng ng pagka-explain ng ating engineer na kahit ano pang sabihin nila na cost or whatever, although lumalabas sa kanyang cost is mali, but hindi ko alam kung bakit nanggaling dyan sa 400 kasi yung original cost niya actually was 220, which is about 24 lower. Pero ang sinasabi doon siya sa Tanay. So ibig sabihin Tanay, paano yan? Una-una, mali na yung weir. Una-una, hindi aproban ng NEDA. Pero assuming na okay yon, di gagawa na naman siya ng tunnel papunta sa Antipolo at saka sa Teresa. Kasi andun po yung, gagawin nating treatment plant. So hindi lang siguro 20 million ang gagastusin niya doon. Kaya ito, binalitan niya na pinalabas niya na parang malaki ang diferensya para ma-justify. Which is actually not an accurate figure as far as we are concerned. Sir, in 2009, the MWSS signed an MOU with this Japanese firm, right? Hindi ko po alam yan, hindi pa kami noon. Just in case... 2017 lang kami. Okay, in case totoo na may MOU, sir, wala namang legal implication yan. In case we did alam not mo, normally, pursue. pag MOU, wala namang legal yan. I signed a lot of MOUs, even in Korea. But this is just for memorandum of understanding. I don't think it has legal implications. Sir, what I'm not a lawyer, but I think that's the advice of my lawyers. Na, in fact, I signed an MOU with Korea about Daegu City to help us. Sabi ng ano ko, kailan pa ba idaan ko sa board? Hindi na kailangan, sir, kasi that's only an MOU. Sir, what happened to your meeting with the President last night? Well, na-publish na ni Secretary Panelo. Well, siyempre, tayo naintindihan natin ng Pangulo. Kung may nangyari, alam niyo, nag-react yan. Kami, sabi ko nga, naintindihan natin yung sentimento ng ating Pangulo, may nangyari, mali. Dapat talaga ay isolve. Sabi ko, ang tingin ko dyan, ang utos niya, ayusin niyo na kagad yan. Kaya nga, immediately after, even before na nag-announce sa Davao, I was already called by Secretary Medialdia for warning me about the statement of the President. But even earlier than that, when I learned about the problem of Manila Water, I immediately called the attention of everybody concerned, especially Manila Water and Maynilad. Kasi sa amin dyan sa MWS, lalo na sa aming pamamahala, ako hanggat maaari ayaw ko na mag-pinpoint ng responsibility. Sabi ko nga kanina, wala yan walang ginawa nung panahon, pero okay lang yan, andyan na yan Pero sa amin, may problema, let's face the problem and find a solution. Kasi bakit pa kayo dyan magbubulahan dyan? May problema At alam ko na, pag hindi ko masolve ito, magalit ang Pangulo. So I immediately asked Manila Water, anong kailangan mo? So he told me 150 million liters per day para ma-stabilize niyang operation. So sabi ko, okay, Manila, ilan ang pwede mong ipahiram? Na pag nagpahiram ka, huwag mo naman pahirapan yung customer mo kasi baka sila magalit, baka sinabi inutusan lang ka ng MWSS, ay ginawa mo, pero apektado naman. That's how we operate kasi dyan sa MWSS. This is public-private partnership. While they are under us, we respect their own operation. Kasi para sa malaman ninyo rin, ito nga, yung source ng tubig, amin po yan. Pero when it comes to operation, distribution, sa kanila po yan, wala na po kayong pakalam. So here's the problem, 150, 50 solved na. Through the cross-border points, 50. Okay. Sabi ko, mayroon kayo ng Cardona. Gaano nyo kabilis patakbuhin yan? O sabi niya, by end of the month, or specifically to April, tatakbo yung 50. So mayroon ng 100. So kailangan niya, 50 na lang. Sabi ko sa kanya, ano ang solution mo? Sabi niya sa akin, sir, hingyan nyo lang kami ng authority sa National Water Resources Board para mabuksan namin ang mga luma naming mga wells. So immediately I asked Bill David, the executive director, and the following day, he gave the order. So now they have already about 43 million liters per day. Because of these immediate actions that we did, I would like to report to you that as of yesterday, 95% from 70% nung 7 March,
70% lang ang naisusupply na tubig. As of yesterday, the report is 95%. And we were told that by end of this month, we will go to about 99%. Why 99%? Meron po kasi tayong mga barangay na matataas na hindi pa siguro ma-access ng kanilang pressure. But those barangays, and I would like also to inform you that ang apektado lang talaga naman is 62 out of 610 barangays ng Manila Water. So, nung Tuesday, 7 March, 62 barangays yan. Nung 14 March, reduced to 25. As of yesterday, it's reduced to 11. And we hope that we can reduce to about 3 or 2 within the month. So, nakikita niyo po na dahil sa ayaw namin na magalit ang Pangulo at gusto namin mag-comply sa utos ng Pangulo kasi kami sa IMWAS alam namin na ayaw ng Pangulo na nahihirapan ang mga tao. At sinabi nga niya sa amin kagabi, kayo basahin niyo lang ang inyong, yung sabi niya, yung job description. Ano ba dapat yung gawin mo? Ang job description is simply, mayroon kang trabaho, siguraduhin mo tama at hindi mahirapan ng tao. Easily yan, ganyan. So this is the situation now. Sir, last question, sir. He threatened to terminate the concessionaire's contract, sir. Pwede bang gawin yun ng presidente? Hindi ko sigurado kasi maraming implication po yan eh. But in fact, even by legislation siguro, I do not know kasi the public-private partnership was a consequence of our Water Crisis Act, no? And pag makita nyo, again, mabuti tinanong mo yan, siguro sabihin ko na rin sa inyo, ano bang sitwasyon natin before 1997, before the public-private partnership? Maraming tao hindi alam yan eh, sabihin nyo yan. In 1997, there were only 53% na nasuservisan natin ng tubig. Pag makita nyo yan, hindi ganito kagrabe, malit lang ito, 62 barangays to. Nung araw, napakarami yan. Can you imagine na 47% walang tubig all over Metro Manila? Ang nawawalang tubig, non-revenue water na tinatawag, was 63%. Kung sinasabi mo 4,000 million liters per day yung nakukuha mo sa Angat, ang bumababa is something like mga 40%. So siguro mga 160, 170 million liters per day lang. So, yan ang sitwasyon natin nung araw. Nung pumasok ang PPP, inayos ng ating mga nag-invest ang mga concessionaire. Kaya sinasabi nila kuminsan, mukha yatang tagilid at medyo lugi ang gobyerno. From what we gathered, parang naging ganyan na parang mayroong counting concession sa kanila kasi nung araw, walang gustong pumasok dyan. Kaya kailangan parang may counting incentive para pumasok yung mga investors. In fact, yung isang investor, itong Wizone, na hawak dati ng Lopez Group of Companies, nag-fold up, nalugi, kaya nag-take over ang Maynilad. So dyan yung makita na hindi naman ganyan kadali. That's why, when they invest, they have to recover. And when we want to allow them to invest because we wanted to give better service to our people. So ito yung po yung nangyari. Now, as to the legality, I cannot answer that. Prerogative of the President po yan. I'm sure may mga study na gagawin niya, may mga i-consult siya. But I cannot answer that because that's beyond us. Okay, thank you. Si Raymond, then Sandra, and Celerina muna. Raymond. Kay Mr. Planta. So, just to clarify, why the change in funding or financing from PPP to now ODA from China of the Kaliwa Dam? Si Asek Lambino na lang muna, dagdagan ko na lang. Ang bottom line dyan ay what is more beneficial to the public. Ang presyo ng estimate para sa solicited PPP project was 18.7 billion pesos. Ang ODA project natin ay approved at 12.2 billion pesos.
kahit po isama pa natin ang additional fees and interest payments, mas mababa pa rin po yung estimate. And in the end, as I mentioned earlier, yung pass-through nung cost ng investment ay hindi lamang yung project cost, pati po yung cost of financing. At yung financing terms na nakuha po natin for our ODA projects ay 2%, which is something that cannot be matched even by multilateral development banks at pati po ang private capital markets. What triggered the change? Kasi parang wala pa namang comparison nun, di ba? Comparison lang. Sige na, ako na lang yan. Unang-una, sinabi dito kanina na yung unsolicited proposal na later on, are you talking about GUCDC o yung una? Yung Japanese. Saka yung, Japanese. hindi, yung sa PPP. PPP, nag-change kasi, di ba? Parang PPP, now ODA na through I financing. think that was aptly explained by ASIC Lambino already. Pero pag sasabihin mo yung between Kaliwadam project and HCD, very clear din sinabi na you cannot anymore do a ancillary proposal because this is now lined up with the what they call master priority program ng gobyerno, and therefore it has got to go bidding process under 9184. Last point kay Administrator Velasco. Sir, kailan po kayo nasabihan or nalaman yung looming problem sa water supply, particularly yung Manila Water, bago pa man nakaranas ng matinding pinsala yung mga consumers? Alam mo, minomonitor natin to minomonitor natin to lahat. They don't even have to tell us because alam natin yan. But the problem was that they did not inform us on exactly kung saan na sila magkakaproblema na ng yung critical point. Of course, they were claiming that it was the fault of the Lamisa Dam. Lamisa Dam is not the main source. The main source is still Angat. In fairness to Manila Water, they prepared. Actually, they prepared. That's why they put up their Cardona plant. Unfortunately, the Cardona plant did not deliver the 100 million liters per day as of December 2018, which was supposed to be their target, no? Because sasabihin nila dyan, and I can rebuke them about this one, because sinasabi nila, mayroon kami sinasubmit sa sa East Zone. But East Zone, that will take them 6 years. Hindi yung solusyon eh. So looking at Cardona, hoping na hindi sana nagka-problema dahil siyempre, ang naging problema daw nila, they are citing, it was that they are new into water extraction from Laguna Lake. Siyempre, nung lumabas yung makina nila, hindi malinis, pag-testing, hindi maganda, they have to change. Yun ang nagpa-delay. Can you imagine yung 100 million liters a day from January to March? Actually, ganyan ang corporate. So, ano nangyari? Ginuha nila yung reserve nila sa Lamisa Dam. Kaya bumaba yung Lamisa Dam to a level of about below 69. So, that is the story. So, we know, we thought that they can do it. Now, siyempre, again, andyan na yung problema. Nabulaga kami, okay. Kasalanan namin lahat yan. Nabulaga kami, pati kami. Hindi naman kami na-inform. But as soon as I learned about it, Wednesday, ginawa na natin lahat yung counter actions. What actions can be done immediately so that hindi naman ito magtatagal. And I think we did well. In less than 2 weeks, we were able to bring it to 95%, and hopefully by end of March, we should be able to bring it to 99%. So, ito po yung i-report na rin namin kay Presidente na while nagkamali po kami, binilisan naman namin na hindi ka masyadong magalit sa amin. But siyempre, nangyari yan, a father will always call somebody who did not do his homework very well. Pero a good child will always correct the mistake that he has done. And that is what MWSS is doing. So, just to clear the equation, so because clearly Manila Water failed to its public obligation and even to the concession agreement, so we are expecting Manila Water to be accountable. Inamin po, in fact, nag-public apology po ang Presidente. At ito ngayon, nilalaro kasi yung sinasabi ng MWSS. But regulator ito, hindi po corporate. Kasi, again, to educate you,
MWS is composed of two units. We have the board. Of course, I cannot be, because I sit as administrator, I belong to the corporate office, but I sit as vice chair. So, kangkarin ka dyan, pag ikaw ang administrator, kangkarin ka na vice chair. Pero meron kaming regulatory office. Ito po yung nagmumonitor ng operation ng ating mga concessionaire. Siya rin po yung nagdedetermine kung magkano ang idadagdag sa inyong bayad kung sakali mang, kasi every 5 years nagsasubmit po ng tinatawag na business plan. Dinefine pa ni Senator Lacson to kung what is business plan kahapon na itong pinagbabasihan kung magdadagdag tayo ng rate, no, yung ating cost of water. Yan ang regulatory office. Nandun din sa batas na the regulatory office is the one that is supposed to impose penalties kung kailangan. Under that batas, sinasabi diyan mayroon siya. Pero ang sinasabi niya nga, if he follows that provision, ang kaya niya lang na ibigay ay rebate through rebasing. So sabi ng congressman, senador, bakit ka mag-aantay ng 5 years? So kumambyo siya, pwede naman pala. So ito ang pinag-aaralan nila ngayon, kino-coordinate sa Manila Water, at sabi ko nga, pag-usapan na lang para kasi kung hindi magka-agree naman, ang mechanism is arbitration. Pag nag-arbitrate naman matagal. So I was telling Manila Water at sa RO, mag-agree na kayo kung up to what level. Para sa ganon ay, siyempre, halimbawa, yung ibang tao dyan, hindi lang tubig kasi yan, tubig na wala. But when you talk about tubig, yung nag-may laundry shop, naapektuhan. Yung may canteen, yung may restaurant, naapektuhan. So, definitely, may damage yan. And so, these are the things that I think they should consider when they talk about what kind of penalty they can impose upon Manila Water. Okay, friendly reminder MPC, please limit your follow-up questions. Marami pang gusto magtanong. Sandra? Sir, following the meeting with the President, has anybody in MWSS offered to resign? Wala naman kasi hindi pa kami tinanong Kasi ang sinabi lang niya, shape or shape up. In other words, ayusin niyo muna. Pag hindi niyo maayos, go. Pinagbibigyan naman kaming ayusin Kaya naayos ko, baka para hindi ako tanggalin. Pero anytime, I would like to remind you that all of us in the board are under the pleasure of the President. We are presidential appointees. Anytime he feels hindi kami pwede at may pwedeng gagawa dyan na mas maayos, they are welcome. In fact, I was telling a while ago, kung hiningi niya kanina o kagabi ang buong board, I will volunteer. Na I will take responsibility, spare the board. Hindi niya tinanong kaya andito pa ako. Sir, only if you can answer, can you cite any specific provision in the contract that would warrant unilateral termination by the government of the contract with the concessionaires? Hindi ako masyadong, I cannot specify the provisions that would want to that. But I think this is very a legal issue. And I'm sure the President, when he does that, he will have his legal team to look into this. Kasi maraming implication yan Halimbawa, paano ibabalik ng gobyerno ang nagastos na nila na sinisingil over years, So, ito lang, from our experience, nakikita namin dyan, is a problem. Pag-aaralan yan. Then mayroon din sila yung arbitration na sinasabi na very specific doon sa concession agreement. So I think there are but sabi naman ng presidente pag maayos yan hindi naman ko gagawin yan So it is imperative upon them and I'm telling them you cooperate because kasama kayo diyan Pag hindi natin maayos in fact after this I'm going back. We are going to draw already what we intend to do and submit to the president. That will satisfy him na sana hindi mauulit yung ganitong problema. Okay, Apeng? Here's a question from Rose Novenario of Hataw. For MWSS at NEDA, sa masindi ang pagtutol ng mga residente, environmental groups at simbahang katolika sa Kaliwa Dam Project mula pa nung Administrasyong Arroyo at Aquino dahil itatayo ito sa zona ng Philippine Fault at Valley Fault System. Isa itong death trap. Magiging sanhi ng pagbaha sa watershed mula Infanta hanggang Tanay Rizal at binabaliwala ang epekto ng climate change. At bakit daw po minabadali ang pagtatayo nito despite the dangers?
Thank you po. Okay, maybe I will ask the engineer to explain that further. But in the meantime, I will just answer some basic points. Ang dami dyan na issues, pero actually, gawa-gawa lang yan. For instance, I'll give you an example in the Senate hearing yesterday. Yung pare dyan na involved, sinasabi niya, may 20 million na promise kami na hindi namin ibinibigay. Totoo, hindi namin na ibibigay kasi ayaw nilang tanggapin hindi malaman kung sinong tatanggap. Ang problema kasi sa indigenous people, kung sino-sinong leader i-represent nila. It has got to be the real one. Hindi naman pwedeng ibigay yan tapos mawawala. And then yun pala, mayroong dapat na tumanggap, no? But I challenge the Father Pete, yung nag-lead dyan. Father, bring me the real one. And I was expecting him to come tomorrow because if you can bring them tomorrow, I'll pay you immediately. Ay, hanggang ngayon, wala pa Sabi ko kasi, let us not mislead the people. Pati yung sinasabi nila na 4,800 families, that is for Laiban. And I assure them, Laiban is out insofar as this administration is concerned. Because of the social engineering nightmare that we'll encounter in resettling 4,800 families. Almost impossible. Kaya binura na namin yan sa aming midterm program. I would rather do kanan. Total, tunnel lang naman yan sa ilalim, walang madidisturb. At saka ipapasok ng ibang dyan, doon sa conveyance tunnel ng kaliwa dahil ang conveyance tunnel ng kaliwa actually is actually 2,400. Kaya yung weir na yan, hindi niya kaya yung 2,400. Kaya may reserve pa tayo just in case we want to open kanan and we do not need all the water, kasi kalahati lang, we can pipe that into the main conveyance tunnel of Kaliwa, and we can still produce about 2,400 million liters per day for the people or for the residents of Metro Manila. So siguro doon sa mga fault, I was informed that it's not really. But again, siguro para lang banggitin na lang dito kasi issues nito. Ang sinasabi nila, flooding. Kaya nga yung tunnel para hindi sila ma-flood. Ang sabi nila, just in case ma-flood kami, kasi may experience sila, it's understandable. Impanta, for instance, suffered one of the worst flooding sometime 10, 15 years ago. Kaya nga, mayroon silang ginagawang project dyan sa dike para maprotektan sila. Ang sinasabi nila, hindi pa ginagalaw. Pero naumpisan actually yan, nagawa na yan. So, to show our sincerity, I personally went there para makausap yung mga tao. Kaya yung sinasabi nila dito, kinausap ko yung mga tao dyan face to face. Ano bang problema nyo? At ipaparating ko sa gobyerno, kasi mayroon kaming presidential task force that is monitoring us. Andyan ang DPWH, andyan ang DEX, andyan ang NIA, andyan lahat sila. So kung may problema ako, I can always bring them during the task force meeting. So yung problema sa sinagot na yan ng DPWH. Sabi nila, of course, hindi naman pwedeng gawin yan ng 1 year kasi it's about 1.6 billion project. So ang sabi ng Public Works, sige, gawin namin 400 million every year. Okay, anong problema nila? Sabi nila, NIA. The first time I went there, sabi ko, I will not answer because sabi niyo sinungaling ako kasi hindi ko naman linya yan But I'll bring, the next visit, I'll bring you the NIA. Andun yung NIA. Sabi ng NIA, okay, problema nyo, pag gawin yung dam, mawalan kayo ng irigasyon. Gagawin natin yung irigasyon. And NIA has already started putting in money for this 2019 budget. Kung sana ma-approve yung ating 2019 budget, makumpisa na sila dyan. So, lahat ng problema nila, sinagot namin Ngayon, ang problema lang kasi, nagdadagdag sila ng mga issues na hindi naman totoo. Halimbawa, sinabi ko, right in the face of Father Pete. Father, sabi ko, yung sinasayang 4,800 families, yun din ang binibigay nyo kay Bishop Cortez. Binip ko na si Bishop Cortez, Monsignor, mali yung sinasabi sa iyo. Kasi ito ang problema Malit na problema, pinapalaki nila para makuha nila yung kanilang interest. Kanya-kanyang interest to Sana ang pakiusap ko kahapon nga sa Senate hearing, sana magtulungan na tayo kasi ito ay national project. In the first place, done deal, done project. Upos ka na upos, hanggang doon ka na lang. Kasi we have demanded from the President, we'll do it. Of course, we'll do it within the process. Ano yung problema dyan? Kung minsan, yung problema dyan, kung sino pa yung
Siya pa ang nag-instigate, government. That's why we submitted already to NICA and through the Office of the Executive Secretary. Ibubulong ko na lang mamaya sa mga undersecretary na pwede follow-upin yan. Kasi dapat hindi sila nandun. Kasi sila pang government officials, sila pang tumutulong na sirain yung project. Okay, Administrator, may 5 pa tayong magtatanong. Si Celerina, Tuesday, Ace, Vic Sumintak, Ina, anim pa pala, and Bernadette. Good afternoon po. With this water problem, do you think this Kaliwa Dam project would be fast-track its implementation? Well, may timeline po yan eh. Hindi natin mapapast-track. The only way that we can fast-track is, ito sinabi ko rin to sa Chinese contractor. The bulk of the job is on the tunnel because it consists of about 27.5 kilometers from Jeranacar and Infanta boundary all the way to Teresa and to Antipolo. So, ang sabi ng engineer, the dam can be done in 2 years, at the most 2.5 years, so within 2022. So, ang problema dyan, baka 3 years or 4 years pwedeng gawin yung tunnel. But, hindi natin na problema yan because mayroon na tayong bagong technology, yung tinatawag nilang tunnel boring machine, na ginagamit na namin sa ibang project namin dito sa Ipo. Ang sabi ko dun sa contractor, and I was brave enough to tell him because I was advised by other contractors. Sabi ko sa kanya, you promise that you'll finish this within the administration of President Duterte. And the first advice I'll tell you is that if you are going to finish that in 4 years, do it in 2 years. How? You start boring from the start of the source and start boring from the start of the treatment plant. So, kung dalawa yan, sabay-sabay, divided by 2, siguro matapos nila in 2 years to 2.5 years. So, magsasabay ang dam at saka yung conveyance tunnel. So, realistically, it can be done. But, siyempre, kami, alam mo, sabi lang yan eh. But, we have our consultant, we have our engineers, we have on-site engineers. We'll see to it at ako pupuntang ko yan. Kasi hindi pwede yan na tatapusin na yan. Iba ang nag-umpisa, iba ang mag-integrate. I hope that this can be integrated by President Duterte himself kasi it's a landmark thing. No? Hindi naman sa sisip-sip. No? Ang tagal na itong project, ngayon lang nagawa. We want to make sure na matatapos within his term. Sir, I ask that kasi some people are saying that the water problem was just a moro-moro. So, just to fast-track the project. So, I'm asking you na hindi ba moro-moro lang itong naging problema sa tubig? Kaya, para ma-fast-track itong... Hindi po yun. Hindi sila pwedeng magmuro-muro sa amin. Pag muro-muro, insult of our intelligence. Hindi sila pwedeng magmuro-muro yan. We are on the ground, we are on top of the situation. Hindi pwedeng mag-aarte-arte yung mga concessionaire na yan. Sabi nila, yung sinasabi nga nila na dinadrama ko dyan. Halimbawa, yung izong gusto nila ipa-approve. Simple lang, ako kasi, dalawa lang ang criteria ko para mapabilis ang project. The proponent should be able to make sure that the project will be done fast. And secondly, it will be at the least cost so that hindi naman problema sa tao. Pag masatisfy nila yan, i-endorse namin yung project. Bala na yung NIDA kung tama yung aming assessment. Sir, are you eyeing third concessionaire just like Telco na merong third player? Actually, may third na kami. Which is? Yung Bulacan Bulk for the Bulacan North. So, 3 na ang concession namin. Hindi ka pwede kasi mag-overlap sa isang area eh. So, yung expansion natin, it is already under Bulacan Water, which is actually San Miguel actually. So, hindi ka pwedeng mag-overlap dyan kasi hindi mo pwedeng ma-assess kung magkano ng investment dyan. Although, it's in the business plan. Pero mahirap yung ito na, iba na naman. Baka mamaya magsisian. So, let them respond. Like in this particular case, problema mo, Manila Water lang. Then we can pinpoint responsibility. Manila Water lang ang may problema. Last question kay ASEC Lambino. Sir, you have mentioned that by 2022, mga 4.5% ng ating utang ay from China, while Japan is 9.5%. But the question is, meron kasing history ang China na whenever meron tayong like dispute or hindi pagkakaunawaan, parang nagiging bargaining chip nila yung mga projects nila, just like what happened sa North Rail. So,
hindi ba kayo concerned na there would come a time, considering na we have this territorial dispute with China, na later on, pag another administration, bumalik na naman. So, ma-pressure na naman ang Philippine government and the Filipino people as a whole. Pagdating po sa loan agreement, no, for these projects, napakalinaw po. Una, wala po tayong isinamang collateral. No collateral was declared. Pangalawa, meron po tayong clause in our loan agreements with China called pari passu. It's legal language that means all our creditor countries have an equal claim based on a prorated sharing of how much we owe them. So actually, we cannot owe one country more than the other. Yun po yung kasama po dun sa mga loan agreements. Maingat po ang pag-negotiate niyan. So again, no collateral, meaning they have no claim, there is no claim or guarantee on any asset. Pangalawa, we have a pari passu clause in our loan agreements, which means all our creditor countries, not just one, but all of them, have a prorated claim based on how much we have borrowed. Sir, no collateral, but just like what happened, yung ibang products natin, like yung agricultural products, they banned because of they cited some phytosanitary problems. So, dinadaan nila sa ibang issue, not particularly on that project. So, yun yung concern. Unlike, for instance, Japan, walang ganun eh. Oo. Pagdating po sa ibang mga issues, siguro mainam na we'll bring in the relevant agencies. Kasi pagdating sa sanitary and phytosanitary, it's just an example. DA, BPI po ang example may lang alam siya. dyan. It's just an example. Kailangan ko pang pag-aaralan yan kasi wala po akong background on that. Okay, thank you, on that issue. Selerina. Tuesday, then Ace and Vic Sumintak, Ina, and then Bernadette. And last na natin si Christine. Sir, may nabanggit po kayo kanina na 20 million pesos. Para saan po yun? Payment for their relocation or paano po yun? Hindi po. Mayroon yan kasing dapat na bayaran as part of their responsibility ng government. Ito sila mismo ang nagdi-declare nito. Mayroon tayo kasing process yan eh. Mayroon tayong mga confidence building, mayroon tayong mga dialogue with their leaders. Ginagawa natin to at sila mismo sabi na anong kailangan nyo as a just compensation for this price we are doing. So sila po ang nagdetermine yan. Unfortunately, nung na-determine na nila, sa dami nila, hindi na nila alam kung sinong tatanggap. But unfortunately, ito ini-exploit. Kaya nga, challenge ko na si Father Pete Capon, Father, if you can tell me who they are, sama mo sila, ipacertify mo kay Senator Grace po, kasi sinabi siya, dumang ka sa kanya, I will pay immediately. Andyan yung pera po, sobra-sobra yung pera ng MWSS pambayad yan. Sir, is this a form of areglo para tahimik na lang sila? Hindi. Mga pangangailangan nila as part of some kind of a just compensation. But that is different when it comes to the people who are affected. The people who will be affected will be relocated. And I promise the Senate yesterday and even Father Pete again. And even Bishop Cortez, where I tried to dialogue with him because of this problem. Monsignor, I will assure you na kung inirelocate ko yan, ang bahay nila ay much better than where they come from. And that the opportunity to live for economic growth and forever opportunities, we will be doing it. It's just not a matter of relocating. I have already instructed Mayor Rosol where the relocation site will be. Diyan po kasi sa Jernacar, marami po silang livelihood program dyan. They will be integrated into the livelihood program of Mayor Rosol. And we have given him money to do this. Mayroon po tayo kasi dyan, pati yung pagtulong sa ating protection ng forest. No? Mayroon silang pera dyan. Pwede silang magtanim ng seedlings, bibili natin yan para magkapira sila. Sila rin magtatanim, babayaran natin sa pagtanim, sila rin ang bababantay, bayaran natin sila para kahit paano mayroon silang income. But in addition to that, we leave it to the mayor naman doon sa DSWD, ang DTI, doon sa kanilang mga other programs of livelihood. Para sa ganon, makikita ng iba na they are better in their new resettlement area than where they came from. Even yung bahay,
pinadidesign ko ng maayos yan because I was advised by NCIP na very careful ako dyan dahil kailangan it has got to be within their culture. Pati yung hangin daw dyan, pati yung tubig, ano yan. So it got to be in consultation with them. And sinabi ko nga sa engineer ko, make sure na hindi tayo nagde-deviate doon sa gustong mangyari ng ating mga indigenous people. Okay, sir. Last on my part, then. Sir, I understand submit kayo ni Presidente on April 7 or April 10 ng report. April 10 yan. Ewan ko saan yung 7. April 10 ang sinabi niya. Ang Secretary pagkarinig ko, April Panelo 10. magsabi. Okay, April 10. Andito sila. Kasama namin si Asik Eric. Apo. How do you plan to present your report to the President na to prevent him from axing you and other officials, sir, and to prevent the termination of contracts ng Manila Water? Well, andun naman doon sa kanyang yung kanyang humili. In-identify niya doon yung mga gusto niyang mangyari. Kasi yung amin humili na lang inabot namin eh. Okay. So, pagdating doon, sinabi niya, hindi, sinasabi ko to, yung isumbong niyo ako, pero totoo. Sinabi niya, I do not want to listen to you. Sabi niya, i-justify niyo lang eh. Basta ito, gusto ko, ito yung gawin natin, ito yung ganyan. Kung hindi niyo pwedeng gawin, sabi niyo sa akin, akong gagawa, sabi niya. Bakit naman payagan natin, Presidente pang gagawa? Napakarami niyang problema. We'll take it upon ourselves. In fact, sabi ko nga, after this, I am meeting them immediately. Huwag nang ipabukas, huwag nang ipaganyan. We will immediately sit down. Lahat naman kasi yung involved, kasama kagabi eh. Sinabon naman kami, pero binanlawang kami pagkatapos. So, walang problema. Kasi dito, So, sir, Maynilad ang may tubig. May sakop, kaya may tubig So, sir, dito. kakayanin nyo, sir? Yung Kayanin mga natin gusto yan. ni Kakayanin Presidente. natin yan. If I cannot do it, I will resign immediately. Okay. Okay. Thank you, sir. Administrator, reminder, naka-live po tayo. Opo. Ace, last 5 na tayo ha. Ace, then Vic Sumintak, Ina, Bernadette, and then last na si Christine. Administrator, for the record lang, so the President threatened to fire MWSS officials during your meeting last night. But given the circumstances, your explanations, do you think it would be a fair decision if the President fires some officials from the MWSS or even the entire board? Hindi na, sinasabi ko, in-explain ko nga hindi naman ganun yung premise ng Presidente. Sabi niya, okay, ayusin niyo muna. Mag-submit kayo ng report sa akin, pakita niyo sa akin. Mag-imbestiga rin ako, sabi niya. Yun ang mga terms niya At pag hindi niyo kayang gawin to, ako na mismo ang gagawa kasi hindi niyo pala kaya, and then I will assign new ones to take over. So, hindi naman niya sinabi, mag-resign na ka agad. Hindi yun ang message. Pero ang sinasabi ko nga, at the very start, we are all presidential appointees. We are served under the pleasure of the President. So, wala po yan. It's not an issue. Pag the President, pinalitan ka, do not question. Kasi that's prerogative. Kasi Your appointment comes from him. He is the only one who can change it. Kasi yun po yung nasa pahayag ng Malacanang kahapon. Yun po, kino-quote ko lang. So, ibig sabihin... Pero dapat tingnan mo, ang sinabi ay, hindi naman sinabing you are fired. Kasi kung sinabing fired kami, dapat sinabi niya na doon Hindi, threaten pero to ang fire. Sinabi niya, Threaten to ang fire. sinabi niya, pero ang sabing threaten is that, it started with, kaya dapat, in the right context. Ang sinabi niya, okay, ayusin niyo yung trabaho niyo, isubmit niyo yung report, pag hindi niyo kaya, then I will just do something. Bahala na ako. Huwag kalimutan niyo na yung samahan or whatever it is. Basta ako, kung hindi niyo kaya, you have to go. Kasi sabi nga niya, again, yung kanyang, sabi nga niya sa amin, alam niyo naman yung job description niyo. Alam niyo, pag nasa gobyerno tayo, alam niyo na dapat mayroon tayong, ang ating return of investment is serbisyo. Pag umupo ka dyan, dapat alamin mo yung trabaho mo. Mayroon kang trabahong gagawin, gampanan mo ng maayos. Pag hindi mo kaya, tanggalin kita. So you're confident that you will be able to justify yung nangyari, justify it in such a way na sapat na yon para hindi kayo palitan? Hindi namin i-justify. We cannot justify. Sabi niya, huwag na kayo mag-justify sa akin. We will not justify. I think what we intend to do is we offer him the solution dahil sabi niya, sigurado niyo huwag nang maulit. Useless yan. Sabi niya naman sinabi na wala na yan tapos na yan. I-justify niyo lang sa akin kaya ayaw ko nang pakinggan. Ang ipakita niyo lang sa akin, anong solusyon niyo at anong gagawin niyo para hindi na maulit. Yun po yung message. Kasi kahit na mag-explain kami, hindi niya pakinggan yan. Bakit pa ako mag-explain?
nangyari na ang importante diyan, ano ang hakbang na gagawin natin para hindi maulit ito. And that is the very clear message of the President last night. So maliban po sa Kaliwa Dam, ano pa yung mga hakbang na yun para mapigilan tong maulit yung ganito? Well, yung isang diyan, mayroon tayong mga short term, mid term, long term. Isasama namin yan sa report namin kay Pangulo. Kasi sasabihin namin sa kanya, Mr. President, sa totoo lang, hindi naman sa pag-justify mo na talagang ito, kailangan ito na nagawa na long time ago. We are just fortunate that we have a very supportive president with a build program. Kaya mayroon tayong pundo. Sa totoo lang sa amin, hindi na kami pwedeng umutang. That's why we are now working with the concessionaire. Gaya ng project namin, sabi ko kay Asik Eric, sabi ko, bilisan mo yon kasi hanggang doon lang ako yung OUTIP. Pero yung tunnel, pagagawa ko na sa Common Purpose Facility. Ganyan po kami mag-solve ng problema. Kaya mamaya, kasama sila at stakeholders. Kasi pag hindi sila papayag, hindi sila sasama, hindi kasama, di matanggal yung kanilang concession, tanggal kami lahat. So, it's a matter of collaborative effort. Magtulungan-tulungan kami dito at ipakita natin ng Presidente na ang IMWAS ngayon ay marunong namang gumawa ng tama. So, yung mga hakbang po ay ano po? Comprehensive yan. Kailangan yan na hindi lang kasi yung ngayon. Kasi hindi mo na masusob yung problema na nangyari sa ngayon lang. You have to look forward. You have to look even longer. At isasama na namin dyan siguro yung hinihingi ng Senado na 50-year master plan. Isasama na po namin yan. Sige po. Vic Sumintak, then Ina. Administrator Velasco, sir, good afternoon. Sir, sinasabi ninyo nung humarap kayo kay Presidente, hindi na kayo pinakinggan, hindi na kayo pinag-explain. Basta ang sabi niya, itong gawin ninyo, pwede po bang sabihin ninyo ngayon kung ano yung specific instruction ng Pangulo na dapat yung gawin para ma-resolve yung problema? Well, I cannot tell you specific what we will do. No? Ang sinabi ko na kanina yung guidance, nag-press release na si Secretary Panelo, that's it. Mali yung date eh. Hindi, basta kung ano man yon, that is it. He is the official spokesperson. Kung ano man yon, we'll pick up from there. So, andun yung instructions, pero alam din namin yung ibang mga instructions na hindi mo naman pwedeng ilagay lang sa isang statement kung ano lahat yung napag-usapan kasi mga 15 to 20 minutes naman yun Wala bang specific na sinabi ang Pangulo? Kasi ang sabi nga ninyo, kung hindi nyo magagawa ito, ako nang gagawa. Ano yun? Yun na nga, yung sinasabi niya na ayusin niya yan. Actually, the message is just like, huwag nang maulit. Wala nang mangyaring ganito. Ganun, that's the bottom line. Okay. So dapat, from there, you base your actions, your plans na huwag mo ulit. Yun ang importante. Pag naulit to sigurado, katay kami lahat. Isa pa, sir. Ang Angat Dam po ba ay sapat pa yung tubig niya para sa pangangailangan ng dalawang water concessionaire? As of this time, okay. Because the critical point is about 180. We are still about 200. Pero may instructions na ako kay Dre Ibabi, andito yung aking Deputy for Engineering na ito ang encyclopedia ng MWSS. Sabi ko sa kanya, let's start coordinating with Pag-asa and Bureau of Soil Management ng DA. Kasi sila yung involved dito na huwag na nating antayin na bumaba pa. Ngayon pa lang dapat kung kailangan na mag-cloud seeding, mag-cloud seeding na tayo dyan sa Angat. Kasi huwag nating pabayaang mababa na, saka tayo gumawa ng aksyon. Ngayon pa lang, proactive. We will be sitting ngayon, actually, atin siya ngayon ng meeting sa DND, pag-usapan to. And one of our recommendations that, and to be incorporated, again, also in our report is that, we should start already cloud seeding ngayon pa lang. Huwag nating antayin na bumaba pa. Sir, kaya ko naitanong yun kasi ang impression maging sa Malacanang, yung inefficiency ng Manila Water, kaya nagkaroon ng shortage ng supply sa eastern part na siniservisyohan ng Manila Water. At paano nyo aalisin yung impression ngayon ng publiko na kaya artificial yung water supply shortage para maiporsige yung pag-construct ng Kaliwa Dam? As I mentioned ago, hindi artificial po In fairness to them, as I told you, they were prepared. Except that they were short of preparation. Yung solution talaga nila ito is the 100 million liters per day sa Carduna. Unfortunately, by the end of this month, hanggang 50 lang sila So ito po yung naging problema nila. Kaya ginamit nila yung reserve sa Lamesa Dam.
So, ano ba yung dapat natin gawin? Ipo-full natin yan kahit na beyond the June or June 30 na medyo inaasa natin may El Nino, tuloy pa rin natin yan because that is already for the future. At least for next year, hindi na niya maklaim na wala siyang 100 million liters per day na additional. Okay, what are my instructions para makita nyo kung bakit ito ay in place? Mayroon tayong sinasabi na cross-border points. Ang problema dito kasi, it takes some time to put the tubo kasi hindi kagad naman. So, my instructions to both Maynila and Manila Water is that pag na-start na yung tubo, valve na lang yan. In other words, shake valve. Kasi baka kailangan, either way, Manila Water o Maynila kailangan yan, pag nag-agree tayo, buksan lang. Anyway, mayroon silang common purpose facility na tinatawag na nag-regulate nito. So, ganun po yung ginagawa natin. Ngayon, what is our, sa wells? Our clearance is only up to 30 June. So, ang aming request kay Director Bill David is that, okay, June, hopefully by that time, nakarecover na kami. But, in case in the future, ang kagandahan niya, nabuksan na, nalinis na. So, ang sinasabi namin, just in case magka-problema kami in the future, huwag mong antayin na mababa na kami, baka pwede mo na kami bigyan kagad ng permit. Kasi hindi rin namin mabuksan yung mga wells kung walang approval ng National Water Resources Board. Kung sana maintindihan ng mga mamamayan na unilaterally, MWS cannot solve all its problem. It has to coordinate with other agencies. And this is exactly what we are doing. Maganda lang kasi sila, mabilis na, nakikinig naman. In the case of Doc Bill David, tinawagan ko ngayong umaga, the following day, he gave the provisional permit. Provisional. Saka na lang niya idinaan yung kanilang papeles kasi dadaan pa pala sa board yan. In fact, sinisita kami ni Secretary Simato kagabi. Sabi ko, bayaan mo na lang sir kasi emergency. Pagkatapos din, saka tayo mag-usap. Okay. Sir, one last point. Yung okay na wala ng problema doon sa yung bypass na valve na yan na binabanggit ng isang dating opisyal na taga MWSS noon, si Mr. So, pwede tayong mag-survive sa Metro Manila supply ng tubig depending on Angat Dam even without the Kaliwa Dam. In the future, in the immediate future, baka hindi na kaya. Sinabi ko kanina, kahit napigain mo yung Angat, halos umiiyak na. Kasi ang Angat naman, hindi lang po tubig para sa inumin. Ang Angat para sa hydro, ang Angat para sa irrigation. That's why mayroon siyang National Resources, Water Resources Board. Siya po yung nagre-regulate kung ilan ang ibibigay niya sa ganito. But then, kung talagang crisis sa tubig ng inumin, priority tayo sa inumin. But let it be clear na ang Angat ay hindi lang water source ng tubig sa Metro Manila. Kaya kailangan na in the next 2-3 years, kailangan natin na magkaroon na talaga ng additional water source. Okay, Ina. Microphone, please. Hello. Hi, sir. Sir, when the President yung directive po ni Pangulo nung Friday to release water from Angat Dam, how much impact